Hindi pa man tapos maglinis ng mga ibinugang abo ng Bulkang Mayon nitong weekend, madadagdagan pa ang lilinisin ng mga residente matapos magbuga ulit ng abo ang bulkan kanina. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Connie, isa itong bayan ng Kamalig sa mga tinumbok ng muling pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, pasado alas 7 ng umaga kanina nang makapagtala ito ng pyroclastic density current o uson sa timog kanlurang bahagi ng Mayon, partikular sa Miisi Gully. May banta po ng pagbagsak ng abo at mga tipak ng bato, kaya mahigpit pong ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Natumbok ng ashfall ang Ginubatan, Daraga, Ligaw at dito sa Kamalig. Sa Barangay Swan na 7 kilometro lang ang layo sa Mayon, hindi pa nalilinis ang makapal na abo na bumalot sa mahigit 100 ektarya nilang taniman at kalat pa rin sa kanilang mga kalsada, pero muli na naman madadagdagan ang abong namemerwisyo sa kanila. Back to zero talaga yung mga farmers natin dito. Hindi po paglilikas ang kailangang ang solusyon. Kasi po kahit saan dalhin natin yung mga residente, yung pangangailangan nila, yung dapat ang unahin natin. Connie, pabugso-bugso yung buhos ng ulan dito sa ilang bahagi ng Albay kaninang umaga. Kaya pag-iingat po sa mga motoristang dumadaan sa mga kalsada na makapal pa rin po yung abo at yung putik. Samantala, nagdeklara na ng state of calamity sa bayan ng Ginubatan ngayong umaga. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Bea Pinlac. Hindi mo na pagbabayarin ng kanilang housing loan sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Albay na member beneficiary ng Social Housing Finance Corporation. Isang buwan ipatutupad ang loan moratorium na sakop ang period ng May 2 hanggang June 1 ayon sa SFSC. Layon daw nitong mabawasan ang mga isiping pinansyal ng mga pamilyang apektado ng pagputok ng bulkan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, iniutos na rin nila ang pagsuspindi sa pagbabayad ng housing loans sa iba pang key shelter agencies tulad ng Pag-ibig at National Housing Authority. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Papasok ang puting motorsiklo sa isang intersection sa barangay Gigilonen nang masalpok ito ng itim na motorsiklo. Sumemplang ang parehong rider at ang angkas ng isa sa kanila. Dalawa sa kanila ang naospital. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang mga sangkot sa banggaan. Patay ang isang magkasintahan matapos pagsasaksakin sa Surala, South Cotabato. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga ang mga biktimang sina alias Nene at Boboy sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Moloy noong Huwebes. Pinasok ng dating karelasyon ni Nene na si alias Tonto ng bahay at pinagsasaksak sila. Umaga na kinabukasan nang madiskubre ang bangkay ng magkasintahan. Naaresto kalaunan ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang isang bolo na pinaniniwalaang ginamit sa krimen. Selos ang tinitingnan ng pulisya na motibo sa pagpatay sa mga biktima na ikakasal na sana sa Hunyo. Nahaharap sa kaukulang reklamo ang suspect na hindi pa rin nagbibigay ng pahayag. Imbis na 2 billion pesos, 2 million pesos lang daw dapat ang total inflow o pumasok na pera sa bank account ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanyang mga abogado, nagkaroon lang ng systems glitch ang bangko at sinabing kasinungalingan ang 6 billion pesos na binanggit sa impeachment hearings ng House Justice Committee. Balitang hatid ni Jonathan Andal. 6 billion is fake and a lie. Yan ang sinabi ng abogado ni Second Gentleman Manasseh Scarpio sa lumabas sa impeachment proceedings ng asawang si Vice President Sara Duterte na meron umanong 6.7 billion pesos na suspicious at covered transactions sa bank accounts ng mag-asawa batay sa report ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Wala siyang ganong pera, okay? You can quote Attorney Carpio on that. It is fake and a blatant lie. Kumbaga sa Tagalog, marites po yun. Ha?
marites lang, chismis. Pero tumanggi si Attorney Peter Danao na sabihin kung magkano ang laman ng bangko ng second gentleman. Sabi niya, kahit conjugal daw ang mga ari-arian ng mag-asawa, hindi ito pwedeng basta-basta bulat-latin dahil private citizen si Carpio. Now, you're asking magkano, but I said, that is not part of the obligation of Attorney Mans na i-disclose magkano pera niya. Dahil hindi naman siya parte ng impeachment proceeding. Lumabas din sa hearing ng House Justice Committee na sa nakalipas na 2 dekada, mahigit 2 bilyong piso umano ang total inflow sa bank accounts ni Carpio. Pero hindi raw ito totoo, sabi ng kanyang mga abogado, dahil nagkaroon daw ng systems glitch sa bangko. Kaya ang dapat na 2 million pesos naging 2 billion pesos. Inilatag nila sa media ang isang report umano ng AMLAC, pero ayon mismo sa kampo ni Carpio, nakuha lang nila ito online. Sa report mismo ng AMLAC, sumulat ang BPI sa AMLAC na baguhin nila yung transaction reports nila, allegedly, dahil mali yung 2 billion. Hindi 2 billion yon, 2M lang daw. So, ito pong, ibig sabihin, yung mismong bangko na nagsabi na mayroong system glitch sa records nila. Okay? So, ang problema, hindi naman sinabi to. Ang pinalandakan lang nila, 6B. Di ba? Siyempre, 6B, siyempre, yun ang gusto lang ipropaganda eh. Di ba? Na marami daw pera. Nang tanungin, sinabi ni Attorney Danao na hindi pa nila ito nabeberipika mismo sa BPI. Hininga namin ng pahayag tungkol dito ang BPI. Sa isang pahayag, sinabi nitong alinsunod sa mga batas, hindi ito nagsasapubliko ng mga impormasyon at transaksyon ng kanilang mga kliyente, liban na lang kung hinihingi sa mga legal processes. Hiningan din namin ng pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Batay sa kopya ng AMLAC report na isinumite sa komite na nakuha ng GMA News, nakalagay na binabawi ng BPI ang nakalistang 13 covered transactions ni Carpio dahil hindi raw ito tama dahil nagkaroon ng systems bug. Kaya ang naunang sinabing mahigit 2 billion pesos ay nasa 2 million pesos lamang. Pinabulaanan naman ni Justice Committee Member Representative Terry Ridon ang alegasyon ng abogado ni Carpio na sinadya ng komite na hindi isama ang umano'y systems glitch sa transaction report ng BPI. Pati hindi namin sinama, nakalagay nga sa report yun. I mean, the report is there for everyone to see. Hindi ba? So, but again, ang sabi pa rin ho ng AMLAC in their summary list, it is still 6.7 billion. And even assuming that it became 2 million from 2 billion, it is still in the billions. Tungkol naman sa tax audit ng BIR para kay Vice President Duterte at kanyang asawang si Carpio, sabi ng abogado ng second gentleman, handa niya itong sagutin sa tamang venue. Letter of authority pa lang po yun. Baka kasi may misconception sa public eh. Letter of authority is the very preliminary phase po of a tax audit. In other words, wala pa po yung any liability, wala pang nakitang any tax deficiency. That is simply stating na may authority sila from the BIR to conduct an audit. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Sa gitna ng isang exhibition event sa Colombia, nagdire-diretso sa mga nanonood ang isang monster truck. Kasunod niyan, maraming tawang humandusay sa lugar matapos madamay sa insidente. 3 ang nasawi, kabilang ang 2 batang babae. Mahigit 30 ang sugatan. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno ang monster truck kaya ito nagdire-diretso sa mga tao. Hindi pa tiyak kung nasa kustodya ng pulisya ang truck driver. Patuloy ang investigasyon. Balik po tayo dito sa mga balita sa bansa. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa buy-bust operation sa Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin. Nang matanggap ang udyeta ng positibo ng ikinasang buy-bust operation, agad pinuntahan ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ang ikalawang palapag ng isang bahay sa Caloocan. Doon inaresto ang 2 lalaki. Ang 37 anyos ay tinuturong tulak at kanyang kasabwat umano na 54 anyos. Ang mga sospek na bilhan ng 500 pisong halaga ng shabu ng pulis na nagpanggap na buyer. Nakakatanggap po tayo ng sumbong dun sa barangay na maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba is hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito and nakakuha nga po tayo ng alpha natin, ng informante natin upang makabili ho tayo ng shabu po. Sa kabuuan, 206 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 1.4 million pesos ang nakuha sa mga sospek.
Ayon sa pulisya, mga residente ng iba't ibang barangay ang mga parokyano ng mga sospek. Lumalabas hindi lang sa barangay 66 kundi doon sa kalapit barangay rin nila kasi just recently nakapag-operating kami doon sa kalapit ng barangay. Now with this aggressive operation na di-deny namin yung supply sa ibang barangay and yung mga parokyano is na nagsishift po rito. Inaalam pa ang pinaka-source ng droga. Base sa record, dati nang nakulong ang 54 anyos sa sospek dahil sa paggamit ng shabu. Tumangging magbigay ng payag ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Nagtabla bilang 2028 presidential preference sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo batay sa resulta ng one-on-one survey ng Pulse Asia. Ayon sa survey, parehong nakakuha ng 46% si Duterte at Tulfo nang tanungin ang respondents kung sino ang iboboto sa pagitan nilang dalawa kung gagawin ang eleksyon sa panahon ng survey noong February 27 hanggang March 2. 7% naman ang nagsabing hindi pa sila desidido. Sa tanong naman kung sino ang iboboto sa pagitan lang ni Vice President Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo, 51% ang pumabor kay Duterte habang 43% ang umayon kay Robredo. Sa pagitan naman ni VP Duterte at ni Senador Bam Aquino, 55% ang boboto raw sa bise habang 32% kay Aquino. Nang bigyan ng listahan ng 6 na pangalan, nanguna rin sa survey si VP Duterte, pangalawa si Robredo, kasunod si Senador Raffy Tulfo, tapos si Senador Risa Ontiveros, si Aquino at si Interior Secretary John Vic Rimulya. 1,200 ang respondents sa nationwide survey na may plus-minus 3% margin of error. Ayon kay Senador Mig Zubiri, kinumisyon niya ang ilang tanong sa survey. Ginawa ito para malaman niya kung sino ang nangunguna at sino ang kinukonsidera ng publiko para sa eleksyon 2028. Hulikam sa Dagupan, Pangasinan, nakatulog ang bantay ng computer shop na yan at hindi niya namalayang nakapasok ang isang kawatan. Dumiretso ang lalaki sa counter, kumuha ng pera mula sa kaha at saka tumakas. Ayon sa isang empleyado ng shop, nasa 15,000 piso ang natangay. Bago ang insidente, 1 linggo pa raw nagpanggap na customer ang magnanakaw. Nanawagan ng pulisya sa publiko na tulungan silang tukuyin ang pagkakakinanlan ng kawatan. Abiso sa mga motorista, epektibo po ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 2 pesos and 66 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. May dagdag ding 2 pesos and 21 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang rollback naman na 3 pesos and 53 centavos ang kada litro ng kerosene. Sa mga bibili naman ng panlutong LPG ngayong buwan, may rollback din po sa presyo ng LPG ang Regasco simula ngayong araw. 2 pesos ang bawas sa kada kilo o katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram na tangke. Resulta raw yan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng krudo na nagpapababa rin ng shipping cost. Kinumpiska ng mga otoridad ang mga kargamentong idineklara bilang plastic racks sa Port of Manila. Nang suriin kasi, nadiskubring iba't ibang produkto ang laman ng 25 shipping containers galing sa China. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang aabot sa halos 137 million pesos na halaga ng mga illegal at misdeclared na mga produkto dito sa Port of Manila. Ayon kay Commissioner Ariel F. Nepomuceno, mas na nasa 25 containers ang sinuri na unang idineklarang mga plastic racks mula sa China. Subalit matapos ang inspeksyon, nadiskubre ang iba't ibang mga kalakal, kabilang ang bigas at asukal na umaabot sa halagang 18 milyong piso at mga peking produkto na lumalabag sa intellectual property rights na umaabot naman sa halagang 59 milyong piso. Kasama rin sa nasabat ang mga ukay-ukay na nagkakahalaga ng 22 milyong piso, mga electronics, gamot, pagkain at iba pang mga kalakal na umaabot sa milyon-milyong ng halaga. Ilan din sa mga nakuha ay mga kosmetiko na walang label at hindi rehistrado na posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ng publiko. Sa ngayon, nagsasagawa na ng karagdagang imbestigasyon ang ahensya para mapanagot ang mga nasa likod nito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.
The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hindi raw nakikita ni Vice President Sara Duterte na ibabasura ng International Criminal Court ang kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Discussion na rin naman namin yon ng mga abogado, no, na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte. The best way to move forward is to prepare for time. Sabi ng bise, tanggap na niyang ganito ang mangyayari. Nang bisitahin niya ang ama, malusog at maayos naman daw ang lagay. Sa ngayon, hinihinga ng ICC Trial Chamber 3 ang prosekusyon, depensa at mga kinatawan ng mga biktima ng kani-kanilang obserbasyon kaugnay sa patuloy na pagkakadetain ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, Netherlands. Alinsunod daw ito sa framework kung saan kailangang i-review ang pagdetain sa akusado kada 120 araw. May hanggang May 8 ang bawat partido para magsumite ng kanilang obserbasyon. Nagpapatupad ng contingency measures ang National Water Resources Board sa gitna po ng patuloy na pagbaba ng tubig sa ilang dam dito po sa Luzon. Sa panayam sa Super Radio DZBB, sinabi ni NWRB Executive Director Dr. Sevilio David Jr. na kabilang dyan ang pagpapahintulot muli ng paggamit ng mga balon o deep well kung kinakailangan. Isa ring alternatibo ang Upper Wawa Dam sa Rizal. Malapit na raw itong matapos at posibleng mapakinabangan na sa 2027. Nitong Pebrero pa nagsimula ang pagbaba ng water level sa ilang pangunahing dam sa Luzon. Sa bagong datos po ng Pag-asa, ang water level sa Angat Reservoir ay nasa 182.11 meters. Mas mababa na sa rule curve elevation na mahigit 186 meters. Ayon sa ahensya, kapag naabot na ang rule curve elevation sa isang dam, pinag-aaralan na ang pagbabawas sa ilang itinakdang allocation ng tubig nito. Ang Angat Dam ang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Bukod po sa Angat, naitala rin ang pagbaba ng water level sa Ipo, Ambuklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Reservoirs. Tumaas naman ang tubig sa Lamesa, Bing at Magat Reservoirs. Pansamantalang pinalaya ang dating TV host na si Jay Sonsa na kinulong dahil sa pagpapakalat umano ng pekeng medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpiyansa si Sonsa ng 10,000 piso para sa kaso niyang unlawful use of means of publication and unlawful utterances. Nang arestuhin ng mga taga-NBI noong Huwebes, nakasaad sa kanyang warrant of arrest na non-bailable ang kaso. Itinama ito kalaunan ng korte at sinabing ang katagang non-bailable ay hindi kanila kundi system-generated ng e-warrant system ng PNP. Kahapon, ipinagpaliban ng arraignment ni Sonsa dahil sa mosyon ng kanyang kampo na ibasura ang kaso. Gate nila, hindi dapat ito nasa jurisdiction ng Pasay Regional Trial Court at hindi dapat NBI ang nagsampa ng kaso. Ayon sa NBI, hayaan na lang ang korte na magdesisyon. Ang RTC walang jurisdiction, RTC ng Pasay, kasi the alleged offended party is the President of the Philippines. Ang sabi ng batas kasi, kung saan nangyari ang alleged krimen, doon dapat i-file ang kaso. So saan ba nangyari ang nasaktan ang damdamin ng ating presidente, yung kanyang reputasyon allegedly nasaktan? Nandito ba sa Pasay? Hindi. Just to address bakit sa Pasay, it was the investigation of the National Bureau of Investigation. Kami po yung nag-case build-up, kami yung nag-file sa DOJ, and ang opisina po ng NBI ay nasa Pasay. That is the simple explanation. Handa na ang security force para sa gagawing ASEAN Summit sa Lapu-Lapu, Cebu. Nito pong Sabado, nagsagawa ng send-off ceremony para sa mahigit 7,000 uniformed personnel at force multipliers. Dagdag pa riyan ang halos 3,000 logistical assets. Ayon sa Philippine National Police, wala silang natatanggap na mga banta sa seguridad. Nagsagawa rin ng simulation exercises sa iba't ibang lugar sa Lapu-Lapu City para paghandaan ng mga posibleng mangyari sa summit. Ipinatupad na rin ang total gun ban sa buong probinsya. Bukas na po magsisimula ang ASEAN Summit ng leaders mula sa iba't ibang bansa. Esta Secto Encantadix.
Sa nalalapit na epic finale ng Encantadia Chronicles Sangre sa Biyernes, nagsimula na ang puksaan ng mga sangre laban sa kapwa sangre sa episode kagabi. Nagawin mo ang lahat ng mga kaya mo para malabanan mo ang kapangyarihan ni Gargan. Ginamit ni Gargan Tom Rodriguez ang kanyang powers para kontrolin ang isip ng Sangre 2016 sisters na sina Danaya Sanya Lopez, Alena Gabi Garcia, Pirena Glyza de Castro at Amihan Kylie Padilla. Kaya naman struggle is real para sa mga bagong sangre na sina Tera Bianca Umali, Adamus Kelvin Miranda, Flamara Faith de Selva at Dea Angel Guardian. Si Bathalumang Cassiopeia Solen Yusaf may pati sa mangyayari sa Sangre 2016 na dapat abangan ng viewers sa episode mamaya. May hint din si Kylie sa posibleng ending nilang magkakapatid na sangre ngayong huling 4 na gabi na lamang bago ang ending. Abangan niyo po ang mangyayari sa original Sangre. So, masaya naman. May mangyayari sa amin na magkasama kaming lahat. So, it's pretty good. It's exciting.